So, kamusta po? Ako nga pala si Mike. Isa po akong OFW at isa rin po akong cleaner dito sa bansang Finland. Meron po tayong isang followers na nagtanong kung magkano daw po ang aking rate dito sa Finland. And also nagtanong siya kung yung sa iba ba, parehas. Papasensya na po kayo ha. Magkakaiba po kasi ang rate ng mga cleaner dito sa Finland. Depende po yan sa kanilang area and also sa kanilang nililinis na lugar dito sa Finland. Kaya yung masasagot ko, yung rate ko lang po dito sa aking pinagtatrabahuan. Pag-usapan po natin yung aking full-time job. Ako po ay merong full-time job na 8 oras. Ang rate ko po dito ay binabayaran po ng per oras po, per oras. Bali po, nasa 13 point, meron pang cents eh. Hindi ko na isinama para pag nag-compute tayo mamaya, hindi na tayo mahirapan. Okay? Start na po tayo. 13 euro times 8. Ibig sabihin yung oras. Oras. Yan po yung lumabas. Tapos, i-times po natin yan yung sa 70. Times natin sa 70. Yung 70 naman na yan, nakuha ko po yun sa rate po ng Tatapsen. Peso na po tayo. Peso po, okay? Yan po yung lumabas. Yan po yung per day ko dito sa Finland. Yan po yung araw ko. Tapos, i-times po natin yan sa 22 sa isang buwan. Kasi po yung Sabado-Linggo, bihira po akong pumasok niyan. Ginawa na lang po natin is 22 days. Yan. Yan po yung lumabas. 160k something, di ba? Tapos, hindi pa po yan Hindi pa po nakakaltasan yan. Nandyan pa po dapat makakaltasan pa yan ng sa tax, sa unemployment insurance something, at etc. Marami pang makakaltas. At syempre, hindi pa na rin natin isinasama dyan yung bayad sa upa sa bahay, pagkain, at iba pa mga gasusin dito, internet, ay yung sa mga bus ticket, hindi pa natin isinasama dyan, di ba? Pero sa katulad ko po na kasama ko rito ang aking pamilya, at also katuwang ko rin yung aking asawa, mas nakakatipid kami. And also, depende rin po yan sa lifestyle ng isang OFW na naninirahan dito sa Finland. Kasi alam po natin, pagka Finland, also Europe, mataas po talaga ang cost of living. Kaya depende po yan sa lifestyle kung paano po kayo, kung mag-aaral ba kayo sa buhay, bili ba kayo ng bili ng ganito. Depende po yan kung magkano po ang magiging take home ninyo. Para po sa akin, sa experience ko po, malinis na po dyan kung isasama ko kung isasama ko po yung aking, kasi meron pa po akong part-time job eh. Kung isasama ko yung aking part-time job, malinis na po ang matitake home nyo dyan ng mga 40 to 60. Bakit po ganun ang sinabi ko? Kasi po, depende po kasi yan sa gastos namin sa isang buwan. Hindi naman kasi namin laging nai-stable yung gastos. Minsan, tumataas, minsan bumababa yung aming gastos. Depende po yan sa amin dito sa Finland, sa aming pamilya. Kaya po, kung matipid ho kayo sa buhay, wag naman po yung pagkain. Wag nyo natin titipirin yung pagkain kasi nga po, doon tayo kumukuha ng source of energy natin sa pang-araw-araw. Kaya kung yun nga, kung magaling kayo sa pera, magaling kayo mag-ipon, matipid kayo dito, 40 to 60,000 na matitake home inyo. Peso po yun dito sa ating kinikita or yung ating trabaho dito sa Finland. And also, yun nga din, iniisip ko rin po talaga yung kung paano ako makakapag-ipon. Kaya sa halos 5 taon ko dito sa Finland, ipopromote ko lang po yung Tatapsen. Ito po, yung ginagamit kong remittance app. Yan po yung remittance app kapag nagpapadala ako ng pera sa Pilipinas sa aking bank account. Yan po yung ginagamit ko na remittance app kasi po wala po siyang bayad. Sa 5 taon ko, wala akong binayaran dyan. Laging mataas din po ang palitan. Tulad ngayon, 70 euro yung palitan. Mabilis din po and also secured yung inyong pera kapag yung Tatapsen ang ginamit ninyo. At hindi pa yan kababayan. Kung isa kang OFW yung nasa Europe, nasa US, Canada, Australia, sa una mong gamit ng Tatapsen, ilalagay mo lang po yung aking promo code na Mike in Finland, yung pinadalhan mo sa Pilipinas, magkakaroon ng 15 euro na welcome bonus. Kaya ikaw, kababayan, i-download mo na yan Tatapsen. Kaya yun, balik po tayo doon sa tungkol sa sinasahod ko dito sa Finland. Depende yan sa lifestyle mo, depende yan kung paano ka gumastos. Kung mataas ang gastos mo kaysa ron sa sinasahod mo, possible talaga magde-decline ka. Talagang nangaka talaga dito. Kaya kailangan talaga dito, madiskarte ka. Kung kailangan mo mag part-time job, tulad sa akin, meron akong part-time job, extra bote, parang mga ganun, di ba? Kung napapansin yun sa mga last vlog ko. Walang masama kung gagawa tayo din ng paraan habang nandito tayo sa abroad. Kasi yun nga, like kong sinasabi, hindi pang habang buhay yung abroad. Minsan lang po itong dumating sa buhay natin. Kaya
Magsumikap tayo, sipagan pa natin para sa in the future tayo rin makikinabang ng ating mga ipon. Kasi nga hindi panghabang buhay ang abroad, hindi tayo panghabang buhay na malakas. Ayun, at sana nasagot ko po kababayan yung inyong tanong sa atin about sa sinasahod ko dito sa Finland. And also, kung may magtatanong man ngayon, kung may hiring na po ba, sa ngayon po, sa kahit anong agency dyan sa Pilipinas, wala pa po kami nababalitaan na may hiring po ng cleaner dito papunta sa Finland. Ang alam ko, sa mga nakikita ko sa Facebook, na-check ko, may mga hiring po rito, mga skilled worker po, mga welder, CNC, mga pipe filter, mga shipyard supervisor, something, mga ganun po, mga skilled worker po. Kung saan nyo po sila makikita, sa PUEA website or DMW website, okay? And also, wag po tayo magpapalinlang sa ibang mga nagpapakilalang taga-agency ha. Wala pong bayad yung mga agency may agency sa Pilipinas, kaya wag po tayong magpapa-scam kasi marami po tayong mga kababayan na nai-scam. And also, hindi rin po ako part na kahit na anumang agency diyan sa Pilipinas, taga-share lang po si Kuya Mike. At yun lang po, sana po kababayan, nating followers, sana po nasagot ko po yung inyong mga katanungan sa akin. At lagi po pinapaalala ni Kuya Mike, put the God first. Maraming salamat.